Hello! Happy Mother's Day sa mga mahal na dakila. Para sa akin, bayani ang mga parent. Mga mamis na magaganda, mga mamis na pinagpala, na katulad ko. At isa sa pinagpapasalamat ko sa Diyos yung ang aking magulang ang pinasasalamatan ko din. Bagamat wala na si inay, at matagal na siyang hindi na namin kapiling, nananatiling buhay siya sa puso namin. Alam nyo, bilang anak, at kung kayo'y buhay pa ang mga magulang, ibigay nyo yung the best na pagmamahal. Pagmamahal na hindi makakalimutan ng inyong magulang. Pagmamahal na mananatili sa kanilang puso. Isa sa pinagpapasalamat ko sa Diyos, ang aking magulang na si Julieta Magno Abad ay ipinahiram sa amin, sa aming magkakapatid. Nadama namin ang pagiging tunay na ina niya, yung pagiging tunay na ina na maalalahanin, mapagmahal. Ang lahat ng bagay ay ibinigay niya yung the best na pagmamahal sa aming magkakapatid. Kahit kami ay kambal-kambal, dahil ako ay may kakambal, yung Sansiko at Nietzsche ay kambal din. At tunay na masasabi ko na marami kaming magkakapatid ay naalagaan niya kami. 10 kami magkakapatid na ipinanganak niya na kambal-kambal. Naroon yung sipag at tiyaga na hindi siya huminto ng pagmamahal sa amin. And glory to God dahil pinagpapasalamat ko na nakasama ko siya, naabutan niya ang apo niya na 3 hari nagsidalo, mga anak kong 3 hari na mga gwapo na nasamahan niya ako hanggang sa pagbibinata ng aking mga anak. And glory to God, hanggang sa kanilang pagtatapos ng elementary, high school, hanggang college, ay saksisi ang aking ina at lagi siyang dumadalo sa mga graduation nito. At anumang na-achieve ko sa aking buhay, siya'y lagi kong kasama. Ano man ang aking bilid, ano man ang blessing na nasa akin, ay lagi ko siyang kabahagi. Masasabi ko, inay, dakila ka, bayani ka sa puso naming magkakapatid. Mananatili ka buhay sa amin. Kaya, mga anak, kung kayo ay may magulang pa, sila ay matatanda na, ibigay nyo yung the best na pagmamahal. Ipakita nyo ang 100% na pagmamahal sa kanila. Hanggang sa kanilang pagtanda. Dahil ang ating magulang ay pahiram lang. Ang ating mga anak ay pahiram lang. Ang ating asawa ay pahiram lang. Mga kapatid ay pahiram lang. Mga kamag-anak, pahiram lang yan lahat. Ang lahat, mga kaibigan, pahiram lang yan sa ating mga buhay. Ngunit eto kapatid, brother and sister, yung mga pahiram na mga tao na nakapaligid sa atin, pakamahalin natin. Alisin natin yung galit sa puso. Alisin natin yung mga tampo. Alisin natin ang lahat ng makakahadlang para ikaw ay makatayo na may pag-ibig na totoo sa iyo. Ikaw at ako ay hiram lang ang ating buhay. At ang buhay na to ay huwag natin sayangin. Huwag na tayong magkaroon ng mga hidwaan o pagkakatampuhan. Bakit? Mismong buhay mo ay hiram lang sa ating Panginoong Hesus. Anytime, anywhere, o kung saan ka mapumunta, pwede niya itong instant bawiin. Ngunit kapatid, handa ka na ba pag binawi ito? Naipakita mo ba ang totoo mong pagmamahal sa kapwa mo? Lalo na sa mga taong naglilingkod na sa ating Panginoong Hesus. Magpakatotoo tayo. Magpakatotoo tayong Kristiyano. Alisin ang galit at tampo sa puso. Kung may nagkasala man, patawarin. Sapagkat
Kung mananatili ang maliit na tampo at galit sa iyong puso, dumi pa rin yan ng iyong puso. Ang nais ng Diyos ay holiness. Walang galit ni kakunti. Dahil eka nga, ang nagpapatawad ay patatawarin tayo ng Diyos. Ngunit kung ang patawad mo lamang ay sa bibig at wala sa puso, hindi pa rin totoo ang pagpapatawad mo sa kapwa mo. Maging totoo ka sa harapan ng ating Panginoong Hesus. Kaya sabi ko, Lord, sana merong mga anak na hindi nagtatampo sa mga magulang. Sana may mga anak na maunawaan nila na ang pagpapatawad ay napakahabang proseso na minsan ay hindi kayang ibigay ng normal na tao. O kahit mismo Kristiyano na o naglilingkod na mismo sa Diyos, hindi maibigay yung totoong kapatawaran, yung totoong pag-ibig sa kapwa. Kapatid, hanggat buhay tayo, magmahalan tayo. Ikaw at ako ay hiram lang ang buhay. Huwag mong ipagdamot ang tunay na pagmamahal sa kapwa. Ang tunay na pagmamahal sa mga kapwa-kapatiran. Ang tunay na pagmamahal sa kamag-anak, sa kaibigan, o sa mga magulang at kapatid at kamag-anak. Dahil ang pagpapatawad ay madaling bigkasin sa bibig, ngunit mahirap burahin sa puso. Sabi nga nila, kapag ang peklat daw ay natiling humilom, ito ay may lamat na. Ngunit i-erase natin ang kasabihan na yan. Kahit may peklat yan, pwedeng linisin ng ating Panginoong Hesus. Pwedeng mabura ang peklat na yan sa puso mo kung pahuhugasan mo ang iyong puso. Kung pahuhugasan mo ng tunay na dugo ni Kristo ang iyong puso. Sasaya ang iyong buhay. Mawawala ang pangit na tingin sa lahat ng kapaligiran sapagkat ang liwanag ay sumasa iyo. Ano ang silbi mo kung wala ang tunay na liwanag sa iyong buhay? Anong silbi mo kung ikay naglilingkod, kung ikaw ay totoong nakakakilala sa Diyos, ngunit hindi naman totoo ang pagpapatawad at pagmamahal mo? Hindi natin pwedeng lokohin ng Diyos. Hindi natin pwedeng maging pang-ibabaw. Maging totoo tayo sa harapan ng Diyos at sa harapan ng tao. Sapagkat ang pagiging totoo, yun ang magpapalaya sa buhay ng totoong umiibig sa ating Panginoong Hesus. Ang sarap magmahal. Ang sarap magmahal sa lahat ng kaluluwa na handang nating mahalin, na handang ibigay ng Diyos sa kanyang kamay, na handang ikaw ay magmahal ng maraming kaluluwa sa buong mundo. Ako po ang iyong kaibigan, kapuso, kapamilya, kapatid, si Pastora Winona, na laging maghahayag ng kabutihan at pagmamahal ng ating Panginoong Hesus. Ikaw at ako ay minahal ng Diyos. Ikaw at ako'y pinatawad ng totoo ng ating Panginoong Hesus. Kaya tayo maging totoo sa pagpapatawad at pagmamahal sa ating kapwa na nagkasala sa atin. Ang puso natin, ang gusto ng Diyos, ay puso niya. Dugo ni Kristo ang kailangan sa ating puso. Sapagkat nahugasan na ang ating kasalanan at huwag na nating hayaan na tayo magkasala dahil sa konting galit lang o dahil sa konting tampo lang. God always be with you. As long as you live, be loved. Happy Mother's Day to all of you. Bayani kayo sa puso ng ating Panginoong Hesus. At bayani kayo para sa akin. Happy Mother's Day. We love you so much. God bless.